Pamilya. 7 letra, isang salita, ngunit binubuo ng masasayang alaala kasama ang mga taong sa atin ay umagapay at nag-aruga. Maaaring ang definisyon nito sa iba ay mga taong ating kadugo, ngunit sa iba, ito ay ang mga taong bumuo ng mga kakulangan sa ating puso. Sa ibang sulok ng Cavite, aming nakilala ang isang tsuper na si Kuya Anthony, mga ngalakal na si Nanay Glenda, at si Kuya Toys na nakakasama ng mga bata sa parola na may iba't ibang kwento tungkol sa pamilya. Pagsusumikap, pagpupursige, at pagkakayod. Kaya mo bang harapin ang lahat ng pagsubok na darating para sa mga taong itinuturing mong kabiyak o kasama sa buhay? Sa dokumentaryong ito, ay ating matutunghayan ang iba't ibang kwentong pupukaw sa inyong mga isipan at sabay-sabay nating matutuklasan ang totoong kahalagahan at kagandahan ng isang totoong pamilya. Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Rachel Grace Coales, ang inyong reporter sa segment na ito. Ngayon, ating makikilala ang isang matikas at kahangahangang jeepney driver na kumakayod para matustusan ang pangangailangan ng kanyang asawa at mga anak. Ngayon, ating matutunghayan ang buhay sa kalsada. Bumiyahe ang aming grupo patungo sa siyudad ng Bacoor sa Cavite upang aming matunghayan ang buhay ng isang tsuper na si Kuya Anthony na namamasada araw-araw sa kalsada. Kuya Anthony, maaari po ba namin malaman kung ano po ang inyong full name? Maaari naman. Ako nga pala si Mark Anthony Artos. Ilang taon na po kayo? 35. Si Kuya Anthony ay isang tsuper na namamasada sa Mabolo, Pasapote. Siya ay 35 taong gulang at ayon sa kanya, ang pagiging jeepney driver ay sobrang hirap sapagkat marami kang makakaharap na pagsubok. Ito ay ang traffic, init, pananakit ng braso at likod, pati na rin ang mga walang disiplina ng mga driver. So, bilang driver po, ano po yung pinakamahirap na na-encounter nyo sa kalsada po? Una, traffic. Tapos, init. Tsaka yung minsan pananakit din ng braso tsaka likod. Gaano na po kayo katagal nagda-drive? Na 10 years na rin. Oh, matagal na po pala. And bakit po kayo naging jeepney driver po? Dito lang kasi yung magandang kitaan eh. Tsaka lahat ng oras hawak mo. Kung gusto magpahinga ka. Parang wala kang amo. Tsaka maganda ang kita kasi kumikita ka ng 1,000 pataas. Ano po yung pinakamababang kita nyo? Minsan 1.5 yun. Pinakamababa na yun 1.5. Pero ano naman yun, 12 oras naman na biyahe yun. May anak po kayo, di ba? Meron. Ilan po? 3. Paano po kayo nagkakaroon ng bonding sa araw-araw po? Hindi, sa ano lang, sa tuwing linggo lang kami nagkikita-kita sa bahay. Yung iba kasi napasok. Tapos kami sa biyahe. Sa gabi nagkikita din kami. Pero kadalasang banding namin, outing-outing mga araw ng linggo. Sa kabila ng hirap sa paghahanap buhay, ang kanyang kinikita mula sa pamamasada ay sapat lamang para sa kanilang pang-araw-araw na gastusin at pangangailangan. Nabanggit din niya na sila ay mayroong boundary na naghahalagang 600 at nakapag-uuwi sila ng 1,500 hanggang 2,000 piso. Lahat ng Pilipino ay may iba't ibang rason kung bakit sila nagsusumikap sa araw-araw at sa iba't ibang paraan. Katulad na lamang ni Kuya Anthony na nagtitiis sa init at pagod sa pagiging isang tsuper, ngayon ating matutunghayan ang kwento ng isang matyagang
mangangalakal na nagtataguyod ng isang malaking pamilya na naninirahan dito sa Sitio Bulate. Ako si Donita Chelsea M. Coloma, ang reporter sa segment na Kayamanan sa Basura. Naglakbay ang aming grupo papunta sa Sitio Bulate upang makilala ang isang mangangalakal na si Nanay Glenda na madalas umiikot sa iba't ibang sitio upang makapangalakal ng mga basura. Good afternoon po, Nanay. Ano pong pangalan niyo? Glenda po. Hello po, Nanay Glenda. Pwede ko po ba matanong ilang taon ka na po? 60 po na po. Si Glenda Castro ay 64 na taong gulang. Kasama ang kanyang asawa, anak at apo, nakatira sila sa isang maliit na bahay. Tulong-tulong sila sa munti nilang bahay. Naghahakot ng basura, naghahanap ng trabaho at gumagawa ng kahit anumang magagawa upang makakayod para sa kanilang pamilya. Mayroon silang kani-kanilang kwarto upang sila'y makatulog ng maayos kahit maliit man ang kanilang tirahan. Tuwing tumataas ang tubig, inililipat sila sa ibang lugar upang sila'y hindi maapektuhan ng baha. Ilang taon ka na pong nangangalakal? Matagal na, mayroon na sigurong mga kulang-kulang 20 taon kasi kasi kami, dati talaga nangangalakal na ako. Ngayon, mayroong pumunta rito sa amin na intel, kinuhaan sa bahay namin. Tapos nakulong kami, wala naman kami ginagawa. Kinulong kami, naabutan kami na 1 taon, 2 buwan doon. Or araw-araw ka po? Araw-araw kami nangangalakal kasi hindi namin makaya ng isang araw kasi malaki rin kasi yung GE. Kaming dalawa lang inaasahan. Yung kami lang doon na kumuha ng mga basura nila. Tapos, yung ginagawa namin, sinsigregate namin dyan. Siya ay nagpapasalamat na hindi siya sakitin dahil sila lamang ang kumakayod at nakakatulong sa kanilang pamilya. Malusog ang kanyang mga apo at kahit pinsay nalilipasan ng ilan sa kanila ng gutom, ay tuloy-tuloy lamang ang kanilang araw-araw na buhay. Sa isang buong araw po, Nanay, magkano po yung nakukuha niyong pera? Hindi naman araw-araw eh. Pagdating ng 2 araw, kumikita rin kami tig 300 na magkapatid. Sapat po Pagdating ng ba yun 2 para araw. sa inyo? Wala naman kasi kami pagkakitaan ko din yan lang din po na Saka, mayroon naman kami sahod, kaya lang, buwanan. Buwanan ang sahod namin. Isa lamang sa 3 anak ang nakakapag-aral at isa sa kanila ay tumigil na sapagkat hindi nila kinakaya ang masyadong maraming pundar ng pangpamasahe at para pa sa iba't ibang gamit. Ano po sa pakiramdam na sa ganyang edad po nangangalakal pa rin? Para masaya na rin din kasi kami kasi kahit paano kasi kumikita naman kami. Kaya lang pag yung hindi mo na rin kasi maanoan pag siyempre marami kasi yung basura. Nahihirapan din kami. Nilalagay pa namin sa karito na yun bago tutulak namin yung 2 magkapatid. Nanay, bali sabi mo po kanina dito po kayo natutulog. Paano po kayo nagkakasya sa kasama po? Kasi kami mag-asawa doon. Dito naman isang anak ko. Bago ito naman, ayan tulugan niya. Yung mag-asawa naman yung anak ko rin dito. Para maliliit lang na pas mayroon lang silang matutulugan. Sa buong bahay to ano na lang kami. Paano po kayo, Nanay, kapag yung malakas po ulan, kapag bumabaha po, paano po yung pwesto niyo? Ang nangyayari po, pag malaki ang ng tubig dito, pag yung hindi man, mayroong pumupunta naman sa amin na lilipat kami. Yung sabang lilipat kami sa ng Dulong Bayan, sa gym. Pero kung hindi naman talaga baha, dito lang kami sa amin. Kinakaya nilang mamuhay ng ganitong paraan sa araw-araw dahil alam nila na ang buhay ay tuloy-tuloy lamang. Umaasa silang hindi sila magkasakit upang sila makapagpaaral, makapagpakain at makipagtulungan sa kanilang pamilya. Kapag may humahanap sa kanyang asawa upang makatulong sa trabaho, kinukuha niya agad ang oportunidad. Ngunit kung wala,
ay sila'y nangangalakal lamang upang makaraos sa araw-araw ng buhay. Ang kasama ko, dalawang anak ko. Tapos yung asawa ko, tsaka isang anak ko na lumpo. Kasi may anak kasi akong lumpo na may edad na rin kasi siya. Ano pong nangyari? Bigla na lang din siyang, bigla na lang na, una kasi hindi na siya makakalakad bago nung tagal-tagal, nung mayroon na siyang hawak na yun, nakakalakad siya. Para bang saklay lang, ganyan. Opo, para makakalakad siya. Kaya hanggang ngayon, yun, kakalakad siya, pero hindi malayo kasi nahihirapan din naman kami maglakad. Poverty always remains a challenge. The Philippines' poverty rate dropped to $22.4 per million people. And in the first half of the year 2023, the Federal Government Statistics Agency had statistics at 23.7%. More than 110 million people are bracing for the poverty challenges in 2024, which were impacted due to weather phenomena and rapid increases in the inflation rates. In December 2023, the poverty in the Philippines was deemed at 22.4%, which is still at the target of 9% in 2028, set by the leading President Ferdinand R. Marcos. The Federal World Bank had projected the poverty rate with a fall of 17.8% in 2021 to 13.7% in 2023 and 10.70% in 2024. Every year, thousands of shipping containers filled with recyclable waste are exported, mainly by wealthy countries to developing countries. This is because it is typically cheaper to export waste rather than develop local recycling infrastructures. It also reduces landfilling and can be lucrative for importers. However, rather than being recycled, these items are often incinerated or dumped illegally due to poor waste infrastructures in the importing countries. Accumulation of these wastes can cause land pollution, degradation of landscape, soil contamination, air pollution, water pollution, health issues, and even the extinction of terrestrial and aquatic species. The majority of poor Filipino households has only achieved basic levels of education. At least 2/3 of poor households are headed by an individual with an elementary level education or below. Additionally, most poor families have minimal access to health and education services. Pamilya, minsan kadugo, minsan nahanap sa hindi inaasahang mga tao. Sayang hindi nakuha sa pamilya, makakamtan pala sa iba. Makikilala natin ang mga batang pinagtagpo ng tadhana upang mahanap ang agapay at pahuway na inaasam nila. Ako si Maria Isabela Ferma, ang reporter para sa segment na Pamilya sa Parola. Matapos naman ang paglalakbay sa Sitio Bulate, ay nagtungo ang aming grupo sa lugar ng Molino upang matuklasan ang pangyayari sa buhay ng isang tagabantay sa ampunan na si Kuya Toys at ng ibang bata sa Parola na si Aaron at si John Paul alias Paquito na patuloy na namumuhay ng masaya matapos ang ilang pangyayari sa kanilang buhay. Ang pamilya ni Kuya Toys ay hiwalay sa pamilya ng Bahay Parola. Siya'y nanggaling sa ibang orphanage or ampunan galing sa Maynila. Isa siyang street educator o isang taon na siyang nagtuturo sa lansangan hanggang kinuha siya para sa bahay tuluyan bilang isang educator and pagkatapos nun ay pinagpaaral siya bilang maging isang social worker sa PCU or Philippine Christian University. Halos 12 taon na siyang nagtatrabaho rito dahil na rin siyang umalis sa Bahay Parola upang magkaroon ng sariling buhay. Ngunit dahil sa Panginoon ay nagbalik siya upang tuloy sa pagtulong. Good afternoon po Kuya Toys. Ako po si Isa. Mag-ask lang po kami ng question regarding po dito po sa mga batang nag-aano po dito sa orphanage po. Ano pong name nung naggitara po kanina sa kanong nakakulay green po? Si Aaron yung malaki, tapos si John Paul yung maliit.
Ito ay si John Paul. Siya ay 10 taong gulang at pangarap niya na balang araw ay maging isang magaling na komedyante. Bilang isang estudyante, paborito ni John Paul ang asignaturang mathematics at Filipino. So, kailan po napunta sila Aaron pati po si Jan nung dito po sa orphanage? Siguro ang naunang napunta dito ay si Aaron. Almost siguro nasa 6 to 8 years na si Aaron dito. Tapos si JP nasa 4 years na siguro. Tagal nila dito. Mga ganun na yung range ng years na talaga yung stay nila dito. Si Aaron naman ay dati nang nahiwalay sa kanyang kapatid. Subalit kahit na ganun pa man ay pangalaw pa rin siya sa mga pinakamatalino sa kanyang batch. Hindi siya nawawala sa top 10 sa kanilang klase. Si Aaron ay mahilig ring maggitara at maglaro ng basketball. Mga bagay na tiyak na makakatulong sa kanya sa kanyang pagtanda. Si Aaron ay 6 o 8 taon nang naninirahan dito, habang si John Paul ay 4 na taon nang nakatira. Ang orphanage na ito ay isang Christian ministry. Ang 3 na kategorya ng mga batang ipinapasok nila ay ang mga orphan, neglected, at abused. Kahit malaki man ang tirahan nila, 25 lamang kanilang mga batang pwedeng kunin. Nakapagpauwi na sila ng ilang mga bata dahil nahanap nila ang totoo nilang mga magulang sa social media. Ngunit bago nila itong gawin ay tinitignan muna ng DSWD ang mga magulang kung kinakaya nilang mag-alaga ng isang bata. Ang DSWD ay mayroong home na itinatawag na CICL or Children in Conflict with the Law o mga batang may kaso. So, sa ngayon po, tinatrato nyo naman po sila ng maayos dito po, no? Opo, no, yung bahay po ng Bahay Parola ay hindi siya rehabilitation center, hindi rin po siya kulungan. Siya ay talagang home. Meron kaming tatay, meron kaming nanay, merong kuya, at hindi kami nakakulong. Bukas na bukas, no? Parang regular na bata na nag-aaral sa labas, umuwi, tapos kumakain sa takdang oras, no, yung kanilang ginagawa. Parang natural na bata na. Kapag may nahanap silang batang ganito, ay naghahanap sila ng mga tirahang pwedeng ilagay ang mga bata upang mailagay ito sa ayos. Tinatrato sila ng maayos dahil ang Bahay Parola ay hindi rehabilitation center o kulungan, kundi isa itong bahay na may isang buong pamilya. Ang mga batang nangangailangan at mga doktor o dentistang nanghihingi ng tulong ay tinutulungan nila. Dati ay 4 ang bahay ng Bahay sa Parola, ngunit bumagsak ang pondo nila, 2 na lamang ang natira. Isang panglalaki at isang pangbabae. The number of orphans in the Philippines is now estimated to be over 2 million. Among these were children who were abandoned and still looking for their forever families. Only 0.0000695% of the orphan population finds a forever home each year, the foundation said. Data from the U.S. State Department showed that between 2009 to 2015, there were 1,350 Filipino children adopted by American families. Filipino children up for adoption face long, uncertain wait while some grow too old to be adopted. Given the lengthy, uncertain process and decline in adoption, care facilities often have to transition their wards to life without adoption. Extreme poverty, single parenthood, and abuse are some tough factors that push parents to give up their children. The average length of time a child waits to be adopted in foster care is over 3 years. Roughly 55% of these children have had 3 or more placements. One study found that 33% of children had changed elementary schools 5 or more times, losing relationships and falling behind educationally. Ang pagpapahalaga sa pamilya ay parang pagpapahalaga sa isang mahal na brilyante. Ngunit di gaya ng isang brilyanteng napakahirap hanapin, ang pamilya ay mahanap mo sa kadugo, kaibigan o sa kahit hindi mo kaano-ano na may busilak na puso na kapagpupuna sa kalingang kinakailangan ng isang tao. Walang batayan ng paglelebel sa isang tao bilang ating pamilya, basta't nararamdaman natin na tayo'y masaya at payapa sa piling nila. Ngunit kahit ano pa man,
Sa mga kwentong ito ay nakapulot tayong lahat ng napakagagandang aral. Naantig sa kanilang kwento, iba't ibang buhay, iba't ibang pamilya man ang kinalakihan, ngunit ipinapakita ng mga taong ito na walang sino mang makakahigit sa isang pamilya. Pamilyang naging sandalan sa panahon man ng kasiyahan o kasukdulan. Ako si Donita Chelsea Ann Coloma. Ako si CJ Serrano. Ako si Maria Isabela Ferma. At ako si Rachel Grace Coales. At ito ang Kalipi.